Kung ipinagtanggol mo ang sarili mo at may nasaktan o namatay, self-defense ba ito o krimen na? Maraming nagtatanong, pwede ba akong makulong kahit ipinagtanggol ko lang ang aking sarili? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dito sa ating channel, tinutulungan namin kayong maintindihan ang batas sa simple at malinaw na paraan. Ano nga ba ang self-defense? Sa ilalim ng Article 11 ng Revised Penal Code, ang self-defense ay isang justifying circumstance. Ibig sabihin, kapag napatunayan, walang criminal liability. Pero hindi lahat ng nagsasabing self-defense ay ligtas agad. Meron itong tatlong elemento na dapat masunod. Una, ang unlawful aggression. Dapat ikaw ang inatake, hindi ikaw ang nanguna. Pangalawa, dapat ay may reasonable necessity. Dapat ay sapat lang ang ginawa mong aksyon para ipagtanggol ang iyong sarili. At pangatlo, walang sapat na provocation on your part. Ibig sabihin nito, hindi mo siya inudyukan o pinukaw para ikaw ay atakihin. Ano ang mangyayari kung kulang ang tatlong elemento ng self-defense? Kung hindi kumpleto ang tatlong ito, papasok ang kaso bilang physical injury o kaya naman ay homicide. Halimbawa, kung may umatake sa iyo ng may kutsilyo at nasugatan siya habang lumalaban ka, posibleng self-defense iyon. Pero kung umatras na siya at wala nang laban, tapos sinugod mo pa, hindi na iyon self-defense. Bakit mahalaga ang ebidensya sa kaso ng self-defense? Sa korte, hindi sapat ang salita lang. Kailangan ay may malinaw na patunay. Logs, testimonya, o kaya ay medical report. Madalas inaamin ng akusado ang kanyang ginawa, pero idinidepensa niya na ginawa lang niya iyon para protektahan ang sarili. Kaya tandaan, hindi lahat ng paggamit ng puwersa ay krimen, pero kailangan mong patunayan ang self-defense. Kung kulang ang mga elemento ng self-defense, maaari kang makasuhan. Ito ay may mabigat na parusa. Dito sa channel na ito, ipinapaliwanag natin ang batas sa paraang madaling maintindihan. Kung may tanong ka tungkol sa self-defense, i-comment lang sa baba. Like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga legal discussions. Palagi nating tandaan, ipaglaban ang inyong karapatan. Patuloy po kayong manood, magtanong at matutuon ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.